And as Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of Man be lifted up. That whosoever believeth in him should not perish, but have eternal life. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life. For God sent not his Son into the world to condemn the world, but that the world through him might be saved. He that believeth on him is not condemned, but he that believeth not is condemned already, because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God. And this is the condemnation, that light is come into the world, and men love darkness rather than light, because their deeds were evil. But everyone that doeth evil hated the light, neither cometh to the light, lest his deeds should be reproved. Sabay-sabay. But he that doeth truth cometh to the light, that his deeds may be made manifest, that they are wrought in God. Let's pray, Lord. Salamat sa mga salita, Panginoon. Balahin niyo ang pag-aaral. Tutunan namin ito, Lord, gaya ng sa aming series, Panginoon. I pray kayo pang umilos at mapurihan, Panginoon, at makilala, may taas, kaya malulati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Naglolo ko na naman, ha. Ayun. Good evening po sa lahat. Good evening po. Okay, last ilang chapter, no? Jesus manifested for His glory sa John 2, yun po yung sa Cana. And then, 2b, zeal of God's house. Importance of order in the church. Yan po yung nataw niya yung mga pasaway. Then John 2c, pangatlo, Jesus knew what was in man. So gusto na siyang gawing hari, ayaw niya pa, alam niya ang ano nasa tao, bago-bago ang utak ng tao. So dapat ganun tayo. At least alamin natin, baka ikaw, sabihan ka lang, ikaw bagay kang ng artista, nawala ka naman. Ikaw pala si si Fiona, Shrek. Then last week, ano yun? Ito na po, chapter 3. Napakalaman po ng chapter 3. Kaya, hindi ko alam kung basta matatapos. Pero last week, you must be born again. The mystery and necessity of the new birth. Tagal nun, 1 hour, 20 minutes. Ngayon, ewan ko. Ba't dito tayo mag-umpisa? Matapos mo tayo sa 21. Dito tayo mag-umpisa sa kung saan tayo natapos, di ba? Sa 8 lang tayo natapos last week. Kaya ngayon, dito tayo sa 9 to 21. Title naman natin ay, obviously, napakasikat nito, no? Napansin nyo ba? John 3:16. Kaso nga, wala nga sa title yun eh. Kasi kinuha ko talaga yung pinaka-context. Ano yung makukuha natin doon. So, isa lang yung isa-highlight. Of course, John 3:16, John 3:15, inulit lang yun eh. Yung title natin ngayon, kaya malungkot ako, wala iba eh. Record na lang. Title natin ngayong gabi, Believe the Light and Heavenly Things. Believe the Light. Naalala niyo chapter 1, sino yung light? He is the true light that lighteth every man that come into the world. Sino yun? Hindi si John the Baptist, sabi doon, there's a man that came from God to bear witness of that light. He was not that light, but was sent to bear witness of that light. Pinatotohanan lang niya, hinanda lang niya, mga tao. Pero yung true light, Jesus, malinaw, babalikan natin ngayon yan. Okay, kaya again, yung last week ay si Nicodemus, tuloy lang po ito, no? Ito yung pangalawang part. So, kailangan maalala natin yung context, no? So, nagtanong siya, hindi pa nga siya nagtanong eh. Sinabi lang niya, naniniwala ako, di ba sa'yo? Parang ganun. Kasi, kakaiba kayo, naniniwala ako sa'yo. Sinabi niya agad,
Kailangan mo born again. Again, di religion yun ha. Yan ay kondisyon ng isang taong naligtas na born again. At nagtanong siya, tinuruan siya ng Panginoon, at napakahaba po nga ng ating talakayan last week, no? Nilinaw natin yung laman, pagkakaiba niya sa laman, nag-drawing pa ata ako, di ba? Flesh, and then yung spirit, which is nilinaw natin actually, mas malaking scope. Pero dapat naintindihan natin yung pagkakaiba nun. Ngayon po, patuloy ito, no? Pagpapatuloy ito. Kaya sabi dito, nag-umpisa po yung ating passage ngayon sa tanong. So, alam niyo na, yung context, sinagot siya ni Jesus, medyo matalinaga, kailangan ma-born again. Hindi, nagtagal pa nga tayo sa verse 8, sa wind, di ba? Sino yung wind na kinukumpara yung wind? Kanino o saan? Last week, yung wind. Saan kinumpara? Trisha. Saan kinumpara yung wind? Tingnan nyo. Okay, magdala kayong Bible lagi ito na pala yun. The wind bloweth where it listeth. Kung saan niya gusto. Naririnig mo siya. Hindi mo alam kung saan pupunto, saan galing, saan pupunta. Ganon din silang mga pinanganak sa spirito. Okay? So tama rin yung spirit, yung parang wind, kasi hindi nakikita, pero parang yun din yung nabuhay or pinanganak sa spirito, which is yung mga anak ng Diyos. Halinaga, di ba? So hindi niyo po masyado nakuha, kaya nga tayo naka-record. Wala akong tinitake back dyan. Kung may mali, tignan natin. Pero yung mga bagay na yun, batang Kristyano pa ako, talagang ito yung tinututukan ko rin kasi napakaganda. At sabi nga sa inyo, di ako naniniwala lagi sa unang sinabi sa akin. Tingnan ko sa Bible. Okay? Ngayon, ito na si Nicodemus ulit, no? So, kung ganun katalinhaga yung sinabi sa'yo, anong gagawin mo? Hindi naman parang tayo din, hindi naman agad naiintindihan, no? Huwag kayo never kayo magpapanggap. Another form of lying yan. Nag-aaral tayo dito, binibigyan natin ng time. Makatotoo lang. Nicodemus, nagtanong siya. Kaya napakaganda ng take-off natin ngayong gabi, no? Nagtanong siya. Anong tanong niya? How can ano nangyari ito? Ano yung isay mo? At pag sinabing how can paano nangyari yun? Kasi bago siguro sa kanya to, kahit alam mo yung Bible, yung mga salita ni Jesus kasi eksakto yan, no? In a way bago, in a way hindi. Dinidescribe niya lang kung ano yung talaga sinasabi ng Diyos sa Old Testament. Pero parang bago kasi nga parang lang. Pero yung pa rin yun. Matapos ko lang ng Ezekiel, ganun din yung Ezekiel, napakatalinhaga So bigyan ko muna kayo ng mabilis na bago tayo summary lang yung mga tatalakayin natin ngayon bago tayo matapos yung darkness and light. Okay, napakasimple, pero dapat naintindihan natin yon. And then parang bulag, no? Parang spiritual darkness, mamaya yung condemnation. Pag sinabing condemnation, parang pinarusahan or basta kabaliktaran ng kaligtasan. Condemn, no? Nakikita natin, parang si Nicodemus, di niya naintindihan, yung mga dati maintindihan. Tatanungin pa siya ulit ni Jesus, nagtanong siya, tatanungin din siya So makikita natin yung, alam mo na, yung tao, limitado ang pangunawa, which is okay lang, yun ang reality. Salamat naman, kung ikaw yung naghahanap ng katotohanan, makakasumpong ka rin. Yun ang reality dyan. Kahit Pharisee ito, matalino to. Mabanggitin ni Jesus mamaya, master in Israel. Ano sabihin nun? And then, makikita natin yung authority ni Jesus. And then, yung kaligtasan, of course.
ihahalin tulad. Meron tayong cross-reference later sa Numbers. Okay, time ni Moses and pagpunta sa Promised Land. And then, of course, yung light nga, no? Pag-ibig ng Diyos, yung light, condemnation, and of course, kaligtasan. And then after ng kaligtasan, bakit yung mga tao, napaka-useful ito sa soul winning, at maintindihan natin ano meron sa tao. Ba't yung iba ay ayaw sa Bible, di ba? Kahit mga Kristiyano na, may mga tanong na iniwasan. Bakit kaya? Makikita natin yan. Atakin natin yung mga darkness and light. Anong sabihin ng judgment. Okay? So yun, medyo kaya manda kayo, mga 3 oras tayo. Amen? Amen. Sabi niya yan, ha? Hindi na kayo matulog. Okay, so ito na nga, nag-umpisa. Paano nangyari yan? Yun ang maganda kay Nicodemus. Una, pumunta siya kay Jesus. Unang lesson. Alamat, dito kayo ngayon. Marami pong tao, hindi ako magugulat. Kayo, hindi kayo magulat. Tumanda ng Kristiyano, parang kulang na kulang pa yung knowledge. Minsan ayaw maniwala. Ano, ilang taong ka ng Kristiyano, tapos may mga bagay na hindi nalalaman. Minsan sablay pa. Kasi hindi sila personal. Kahit again, nasa church, minsan nauuso din yung, of course, basta pag natapagod na rin eh. Nabasa kasi nanonood ng sino-sino din. Ba't kaya yumaman si pastor ganyan? Ito pala yung style niya. Ayun, nakakuha ng style na kahit wala sa Bible. Ingat din kayo doon kasi yung personal growth nyo, sa inyo yan eh. Huwag din kayong papayag. Kaya sabi sa inyo, text nyo ako kung ano yung area na gusto nyo ma-explore pa. Di ba? Doon natatatsaw kayo, hindi pa rin. No? Kaya ang ganda nun, andito siya si Nicodemus, pinuntahan si Jesus, and then nagtanong siya, kahit parang nalilito na siya dito eh. Ikaw ba naman biglang ganyan yung banat sa'yo? Anong kinalaman ng wind, and mayroon pang born again? Nalito. Lalo dito. So paalala ko lang po, again, pag nagbabasa kayo ng Bible, hindi exactly lahat ng sinabi ni Jesus, andyan. Sinabi na dito sa end ng John eh, no? Marami siyang sinabi. So sinasummarize lang, lahat ng kailangan natin nandito, i-derive mo na lang. Amen. Ganun yun, ha? Nung naalala ko yung pinapanood ko yung mga pelikula, kung ano yung sinabi, yun lang. Kasi na-expect pa eh, kasi nga, pelikula eh. So nakukuha niya na yung setting, nalilito na siya, nagtanong siya, anong sagot ni Jesus? Tinanong din siya. Parang, dapat alam mo to eh. Ang hirap ng ganyan, eh, para mapahiya ka. Though hindi naman laging mayabang, pero minsan kahit ako, minsan ganyan style ko eh. Minsan talagang kunwari, for example, ilang topic na tinuturo ko lagi dito. Labas na yung litid ko, alam ko, paulit-ulit na, tapos pag tinanong ka, parang, sabi siya, magtatanong ka rin, ano ba nangyari? Nakikinig ka ba? O ganyan ka lang, nakikinig na hindi, no? Hindi involve yung utak. So, asahan nyo to, again, di uso sa Bible yung masyadong maramdamin. Sa atin dito, hindi natin tinotolerate, pero hindi. Ibig sabihin, hindi tayo dito yung parang lang inuuto, no? Ni baby. Kaya tingpasin yung sagot ng Panginoon. Master ka ba? Hindi mo alam to? Again, ini-encourage lang. Minsan kahit teacher nyo ganyan, ini-encourage lang kayo. So pwede nating summarize, ang pinaka-summary yung first 2 verses. Tumutok tayo, amen? Tumutok tayo, inakausap tayo, tinuturuan tayo, nakatuto ka ba? Baka iba'y nasa utak mo. Malayo sa pinag-uusapan. Okay? Ito na, sagot na siya. Verily, verily, I say unto you. Sinabing verily, katotohanan, sigurado. Ano tong nasabihin niya dito? Again, napakasimple nito eh. We speak that we do know. Kung sinasabi natin, yung alam natin. Of course. Bakit sinasabi niya pa? May dahilan lagi yan. I believe,
Kahit sa church nga, mga preaching, may mga ano kasi, mga style na palabas ba. Yung iba naman, iniisip, ano kayang gusto nilang marinig? Yun ang sasabihin ko. Eh, di mo rin naman alam kung anong sa talaga nila. Kaya, nilalatag ni Jesus to, I believe, kasi nga, inuturuan niya si Nicodemus and tayo din. Wala ka dapat expect. Ang sinasabi mo dapat, pansinin niyo pati, nag-we siya. We. I say unto thee, we. So sinasama niya si Nicodemus. Ibig sabihin to, pangkalahatan tong katotohanan na to. Pag tayo nagsalita, sinasabi natin yung alam natin. So ang dami lesson dun eh. Una, huwag ka sinungaling. Huwag kang plastic. Huwag ka namang, ayaw mo magtanong, may tanong ka. Kung hindi ka naiintindihan, ayaw mo na may tanong. I-assume, amen! Naintindihan mo ba? Anong kala mo sa church? Parang, palabas. So pag nagsasalita tayo, yun ang alam natin. And then yung another sabihin niya dyan, ganun din yun, parallel. Okay? Yung sinasabi natin, yung alam natin, and testify that we have seen. Ang sinasabi natin, ang dinidescribe natin, yung mga nakita natin. Alam na namin yun Jesus, bakit? Tingnan mo natin yung next. Sabi, and ye receive not our witness. Sa Tagalog, sinasabi ko lang yung alam ko, nakita ko, hindi mo naman tinanggap. So, anong lesson doon? Isama, anong gusto niya sabihin kay Nicodemus? Anong hinusga niya si Nicodemus no? Ganun na nga. Kasi alam naman niya lahat I believe pati ganito. Medyo natakil natin last week. Yung mga sinasabi ni Nicodemus dito, parang may pagka namobola, di ba? Hindi na lang niya diretsuhin, ano yung hindi niya alam, ano gusto niya malaman. Minsan kasi ganun tayo. Nakakalungkot, pero minsan kasalanan din niya ng mga, ganun pasto, ganun. Alam niya na, pag ayaw niya usapan, pag-usapan niya, iiwas, kahit kailangan pag-usapan. O syempre, yung mga tao, matututo, yan ayaw, nag-usapan pasto, yan ayaw niya ng tanong, kunwari lang sabihin, magtanong kayo, pero pag nagtanong ka, huwag na nga. Minsan kasalanan din ng pastor, magulang, di ba? Teacher, yan. Pero kaya gusto kong sabihin dito, maniwala tayo kay Jesus. Basically, lahat ang sinasabi niya. At paano malalaman? Wala si Jesus. Yan, Bible. Basahin mo. Ulitin ko, yung sinasabi ko natin, yung alam natin, dinidescribe natin, yung nakita natin, tapos hindi mo tinatanggap. So, I believe, parang in-insight niya si Nicodemus na lalong tumutok at mag-isip. At evaluate niya rin sarili niya. Parang kayo ngayon, ba't kayo andito? Lagi ang tanong nyo. Bakit andito ako ngayon? Kasi kailangan. Yung nagsabi. Pag laki-laki nyo, dami natin example dito Wala namang ibang pipilitin ba kayo? Kailangan ba kayong pilitin? O matandaan na kayo? Supposedly, kung lumalago kayo, hindi na, no? So, yung tanongin niyo sarili nyo. So, dito na tayo mapasok sa ating, ano yung title ulit natin? Yung nalala nyo, Believe the Light and Heavenly Things. Ano yung heavenly things? Ayan. Mag-umpisa muna tayo sa earthly things. May mga bagay na mas mababaw, may mas mabagay na mas malalim, o mataas, dakila, di ba? Pansinin niya, kaya nga salamat pag kayo ay nasanay na dito. Napansin ko po yan sa mga taong church. Kristiyano, at kahit di nga masyadong masipag. Basta at least nasanay sila sa church. Iba talaga napansin ko yun. Iba yung galawan dito. Kasi lagi, ngayon yan ang buhay natin Napakinggan mo, pinag-aralan. Malalim, di tayo mababaw. Di tayo tuwan-tuwa, mapuri. Though iba nga dyan, kailangan din sabihan, di ba? So ako, nakapansin ko naman yung pagbabago sa inyo, nakakatuwa pag okay, no? So iba po yung mga makalangit, makalupa, no? Okay, wala yan. Gusto ko sabihin dyan, yung iba kasi po, tinatanggi nila yung mga bagay na ganyan.
Pansinin nyo, ibang mga ayaw sa church, ayaw ng Bible, pare-pareho lang yan, dinideny ba? Hindi deny. At huwag din yung hayaan ng iba na i-deny nila. Okay? Kung kaya nyo ha, alam nyo na walang pilitan tayo. Pero, never. Na pare-pareho lang yung Bible, pare-pareho lang yung church, pare-pareho lang. Hindi nga eh. So ngayon dito, ano yung sinasabi ni Jesus na sinabihan na kita ng mga makalupa? Okay, so past tense yun. So obviously, tingnan natin ano yung mga sinabi niya. Last time, no? Magiging born again. Magkahalo na nga kasi yun eh. No? And then, basically, ang illustration niya, pag anak, sino ba hindi nakakalam nung sabi, anak, nanay, tata, inanak, maka lupa pa yan. Obviously, papunta yan sa mas malalim. At pansinin nyo sa verse 4, yan nga, parang hindi nakuha agad ni Nicodemus, born again nga, tapos sasabihin mo pa, papasok pa sa loob ng sinapupunan. Hindi nga yun. Lagpasan mo na yun, di ba? Hindi naman tayo ganun kababaw eh. At binanggit niya yung flesh. So anyway, natake natin ito last week. Kaya sinasabi niya dito, if I have told you earthly things and you believe not, mababaw pa lang, ayaw mo nang tanggapin, hindi mo naintindihan. Ganyan po kasi yung sabihin ng believe tsaka receive, no? May ibang bagay na hindi naman napakahirap intindihin, pero pag tinanggihan mo, kayo lang ang tama? Ganun ba? Sabihin, mali kami. Pag hindi ka nakalagpas doon, yung mga mas advanced pa, hindi mo na makukuha yun. Kasi basic, hindi mo tinatanggap eh. Nakita niyo yung ginagawa ng Panginoon dito. So, pag mga makalupa pa lang ayaw mong pantanggapin, at i-relate niya dito yan ha, ito ha, we speak that we do. No, simple lang naman yan. Ayaw mong paniwalaan kung ano mang biases mo. Ewan ko sa'yo, ba't di mong paniwalaan? So, kaya pupunta siya, and you believe not, how shall you believe if I tell you heavenly things? So, nakita niya na yung separation niya ng earthly and heavenly. May mas mababaw, mas malalim, may makalupa, may makalangit. So, obviously, mas importante yung makalangit. So, pero prerequisite niya yung, yan, mga simpleng katotohanan po, yung gusto ko sabihin dito. Mga simpleng katotohanan, huwag mong i-deny. Mga tao ngayon, kahit bata o matanda na, ang dami dinideny. Kaya ayaw sa Bible, ayaw, kahit simpleng usapan lang na, practical lang. Magandang topic na, ngayon, parang mahihilo ka, bakit din nila intindihan to? Ang gusto nyo? Yung alam mong obvious na hindi pa niya paniwalaan. Kulto ba yung Catholic? Kung example gano'n. Di naman. Gobyerno. Yung mga mahal ba tayo ni Mayo? Sabi niya yun eh. Ulit-ulit niya ang ginagawa yun. Parang di natin maintindihan na maraming manluloko. At lalo sa gobyerno, ang talagang inaano niya, yung pera natin. Hindi nyo pa alam, maleta. Hindi nyo na. So, huwag mo i-deny yun. Para, pag naintindihan mo yung earthly, mababaw, pwede ka na mag-advance. Then, lalo na yung mga importanteng bagay na pag-usapan natin. Ganun din soul winning, ha? Tandaan nyo rin to. Pag dinideny yung simpleng bagay, kunwari, ay madalas nating yun nga, pag sabi, pare-pareho lang yan. Naku, hindi ka pwedeng, mag-move on doon. Hindi po pareho yan. Kasi po, ito po yung, hindi ka makakamove. At okay lang yun sa iyo, ha. Kaya nga, pag ka na talaga, bihasa ka na, may mga, iniipon mo yung sabi nga, bala mo. Nakuha niyo ba yung talinaga na yun, like a bala. Diba? Alam mo, kung pag tanong, may sagot ka dun. Yan ang mga iniipon natin, sa totoo lang. Mas mabilis, mas diretso, mas maganda. At pinag-aralan din natin ng linggo naman, di ba? Ano yun? Soul winning, prudence in soul winning. Ganun din naman, ha? Hindi lang basta may sagot, may eksakto, may pag-ibig, di ba? May wisdom, yan. Dapat marami kang mahuhugot. Kasi yung pag tinatanggi nga, yung mga dapat meron ka ng
Lahat ba anak ng Diyos? Oo, lahat ng... paano? Yan. Diba? So again, pag hindi niya pininiwalaan yung makalupa, hindi ka pwedeng mag-move on. Wag, di mo kailangan. Di mo kailangan maligtas ngayon eh. Siya may diferensya. Naintindihan niyo ba? May diferensya siya, bakit niya tinatawag? Kaya ganun yung banat ng Panginoon dito. Okay. So malinaw na siguro, no? Mayroong heavenly, may basta may mas mataas, may mas mababaw. Ano yung title natin? Believe in the light and the heavenly things. Mamaya yung light. So ito, related pa rin to. Nabanggit yung langit. Sabi niya, no man hath ascended up to heaven. Nire-refer siya sa sarili niya. Kasi nga naman, alam niyo, isa sa mga malaking, ang hirap maging soul winner. Kasi iba, nataniman na sila. Sino ka ba, pastor? Meron din kami bishop, meron pinagkaiba mo. So, ang pinag-usapan niya, authority. Bakit sa'yo ako makikinig? Bakit sa kanya hindi? Mas maganda yung ano niya, di ba? Mga pare, nakasaya yun, di ba? Doon ako makikinig. Di ba? Nakaabito. Ikaw, pastor, ordinaryo ka lang na suot eh. Nakaabito rin ako. Maniwala ka lang. Joke. Nagigits diba? Nagigits ng iba eh. Nasaan na ba ako? Ayan, so, authority. So, ang Panginoong Jesus, kasi nga, Paris ito eh. Sinabi ko sa'yo, mas matatas na ba? Yung mamababaw pa lang, ayaw mo na. Paano pa yung mga mas malalim? Kaya binanggit niya, ako, sinabing gano'n, pero yun din yun eh. Wala pa nakakit sa langit, meron na ba? Meron na, pero hindi bumaba, di ba? Paano niya sabihin yung kanya sa iyo, di ba? Siyempre, hindi siya allowed eh. Doon na si Abraham. Doon na si Abraham wala sa Abraham's bosom na kung ano-anong katlokohan ng mga pambaptis eh. Sa langit na si Abraham. Ngayon, hindi siya allowed pumunta dito. Kaya sabi niya dito, wala pa nakapunta sa langit kung hindi yung bumaba sa langit. Kung sino bang bumaba nung time na to, sino ba? Wala namang iba eh, di ba? Chapter 1, doon tayo. The Word was, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The same was in the beginning with God. Nasa 14, siya'y nagkatawang tao at nanahan sa... Si Jesus lang yun. Kung ngayon, kung sino papaniwalaan dapat ni Nicodemus, o tayo, yung galing na doon na si Jesus. Or, pwede mo i-relate ngayon ganito. Sinong paniniwalaan o pag-uusapang kaligtasan? Meron dito yung pare, meron dito si Tanchi, at meron dito si Rockman, si Brother James. Kanina ako maniniwala doon. O tanongin mo na, ligtas ka ba? Wala nakakasigurado. Ligtas ka ba? Wala nakakasigurado. Ito, ligtas. Hindi nito huwag ka rin maniniwala agad. Tanongin mo, tignan mo. Pero kung may paniniwalaan ka doon, syempre yung ligtas na. Siya yung ligtas nga eh. Nirelate ko lang obviously hindi exacto, pero ganun pa rin. Authority to, call to authority. So dapat ka maniwala sa akin, Jesus, kasi siya ay galing sa langit. At alam niya yung mga bagay na to, basically. Amen? Para kahit saan po yan, ito mga professor nyo, Stephen lang, binibida yung mga professor nila galing. Totoo rin yun. Walang alam yan kung di yan, iba magaling lang sa theory. Okay din yun, meron, yun lang meron, di ba? Pero talagang magaling ka sa business. Nag-business ka na ba? Hindi pa. Pero may kumikitang gano'n, yung si, Kiyosaki ba yun? So, Rich Dad Poor Dad, nalugi na pala yun eh. Huwag yung paniniwalaan yun. Lugi siya eh. Magaling lang magsalita. So, again, sa kaligtasan, si Jesus. Ngayon, ito mas malalim na naman. Ito yung nasa Numbers. Basahin natin sa Numbers 21. Kasi sabi diyan, kagaya ng si Moses naman ay tinaas ang brazen serpent yan. Punta natin sa Numbers 21. Okay, Genesis and Exodus. Numbers, ito po yung kanilang, di ba? Journey, ikot-ikot sila kasi mga tigas ulo. So, merong nangyari doon. May mga nakagat. Di ba? Kinagat ng... Sino mo nagpadala ng ahas? Ang Diyos din. Nagalit sa kanila eh. Kukulit eh. Ang Diyos ganun. Nakaparusahan pag dapat. Nawa din siya. Di ba? Baka maubos eh.
Ang sabi ng Panginoon, and the Lord said unto Moses, make thee a fiery serpent. Nagawa siya ng ahas. Pero hindi basta ahas. Yan ay serpent of brass. Ibig sabihin, mukha lang serpent. Okay? Ahas. Lalagay set it upon a pole. Lalagay ahas, image lang, lalagay sa pole, and it shall come to pass that everyone that is beaten, ito nga kasi nagkakapatayan na sila, dami na tutuklaw. So, ang Diyos naman, hindi naman, inalis na lang yung, pwede naman alisin yung ahas din, no? Mga nangunuklaw. Pwede niyang gawin niya, pero hindi niya ginawa. Gumawa siya ng ibang bagay para sila yung maligtas doon. So, later, magiging picture ni Jesus yan, no? Sabi niya, it came to pass that everyone that is beaten, when he looketh upon it, the brazen serpent, shall live. Nakuha niyo? Kung nakagat ka, pag di ka nakagat, wala kang problema, ay nakagat ka. Kasi dami nga eh. Oh. Titingin ka lang doon sa serpent at ikaw ay hindi mamamatay. Mabuhay ka. Kuha niyo. And Moses, sumunod si Moses, gumawa siya ng serpent of brass and put it on a pole. It came to pass, if a serpent had beaten any man, when he beheld the serpent of brass, he shall live. Ngayon, pag hindi tumingin, okay, lahat tayong ano dito. Nari, ano naman yan? At di gumawa ako. Pag natuklaw kayo, tingin lang kayo dito. Natuklaw kayo, hindi kayo tumingin. Ano mayroon sa'yo? Patay ka. Mamaya, magiging importante yan. Okay? So, malinaw naman. So, nag-provide ang Diyos sa kanila para sila ay hindi mamatay. Ganun na ganun ang kaligtasan po. Sabi dito, kagaya nga, and as Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so, gayon din naman, na daapat, ang anak ng tao, si Jesus yan, Son of Man, be lifted up. Okay? So, para saan ulit tinataas yung serpent brass ng panahon ni Moses? Para sila ay mabuhay. O ganun din daw ang anak ng Diyos, ang anak ng tao, si Jesus, kailangan siyang itaas. Ngayon, tinataas ba natin si Jesus? Dapat. Alam nyo, pansinin nyo itong mga kulto. Talagang pag natutunan mo, itong mga itong diligtas, ito Catholic na lang. Tinataas, pinaparada nga nila. Long hair. Tapos nag-pray, kunwari, alam naman nila, wala tayo, alam natin, nag-alokan tayo dito, pero kunwari hindi, pero ulit-ulitin natin. Hindi na igagalang si Jesus. Naintindihan nyo ba? Ganon din po pag ang church, hindi nag-aaral, kunwari aral, o kulang ang aral. Sa halip na mataas ang Panginoon, yung si pastor mismo hindi na-aral, basta lang ma-preach, makatapos lang. So, dapat itaas ang Panginoon. Paano may tataas ang Panginoon? Hindi lang sa boses. I-describe mo siya kung makilala mo siya, i-describe mo lang siya, may tataas na siya eh. Now, hindi naman tayo okay din dito. Diba? Lord Jesus! Okay din naman. So, ikaw ba? Bad? Kunwari. So, iba sa'yo siguro, papayag eh. O birthday mo, mag-celebrate tayo, pupurihin kita ng pupurihin. At i-describe ko anong gusto mo. Nakataas ka ba nun? Medyo, di ba? Pero hindi nakakabuti sa'yo, kaya hindi nga nagagawa yun eh. Masyado kang may taas, hindi ka naman si Jesus. Tao ka lang. So gusto ko sabihin dito, yung pagtaas natin dapat tama. Pag pinakilala mo si Jesus, tama. Hindi sobra, hindi kulang. Hindi mo sinasama yung sarili mo. Ganun yung, pansin yung mga churches na kulto. Jesus, kunwari, baglang kami malayo. Yung pala yung goal mo eh. Kami pala yung Iglesia ni Cristo kasi tawag namin sa sect, Iglesia ni Cristo. So, sinakyan nila yung kasikatan, tapos binaba naman, ginawang tao lang. Iglesia ni Soriano, hindi naman sila naliligtas. Oh, kung yun ang tinuturo mo, may tatas pa si Jesus, palpak pala yung Jesus nyo eh, di ba? Oh. Pagligtas na tapos, kailangan maghirap ka pa rin at di mo pa rin sigurado kung maliligtas ka o hindi. And, hindi mo siya pinakilala ng tama. Hindi mo rin siya kasi kilala. Nagkakaintindihan tayo. So, dapat natin itaas ang Panginoon. Tama.
Eksakto, yung mga nakakarinig, nakikilala na silang gusto ng Panginoon, gagayahin nila kung kaya. Amen, hindi kayo magiging Jesus ha. Yung character ni Jesus, yung katotohanan ni Jesus, kung paano siya makatotohanan. Humble and at the same time, matalino. So, naitataas siya. Ngayon, pasok natin sa, Pastor, sa soul winning yan ha. Ay, doon, yung tama lang din. So, definitely, kailangan pakilala mo tama si Jesus. So, ako, napakabilis lang yan. Kasi nga, mabilisan yan, soul winning eh. So, lagi kung binabanggit siya ay Diyos, ang taas na nun. Diba? Nagpakatawang tao, nabuhay siya ng banal, wala siyang kasalanan. Wala nang tataas doon, walang ganun eh. Hindi natin kaya yun. Amen. Tapos siya pa yung namatay para sa'yo. Walang hinihingi, manampalataya ka lang sa Kanya. Ganun po yung feature nito. Pag sa kaligtasan na wala kang magagawa, nakagat ka na, mamamatay ka. Yun ang feature doon, sigurado. Kaso meron palang Panginoon, tumingala ka, tumingin ka sa Kanya. Manampalataya, ganun din yun. Inuuto tayo. Yan, sa panahon nila, yun eh. Yung sinabi ng Diyos, di ba, nabasag natin kanina. Ang Diyos ang nagsabi nun. So, ngayon, wala na yun, obviously. Kung alam niyo yung kwento yun, sinira na nga yun eh. Hindi na tayo naniniwala kung ano relic. Okay, so tuloy lang natin. Ito na nga yung sikat na ano nga eh. No? Kung paano, itinaas yung serpent, tumingala ka lang, maliligtas ka, ganun din naman. That whosoever believe in Him should not perish but have everlasting life. Andun yung impending danger, impyerno. Lahat tayo dapat doon. Eh siya pala yung namatay para sa atin, binayaran niya, manampalataya, yun lang gusto niya, manampalataya. Hindi ka ba titingin sa Kanya? Yung pagtingin po yan, pagtingin nga ito yung pinipicture ng kaligtasan. Ganon din po yan. Kasi ginagalang mo siya, diba? Sumusunod ka sa Kanya. Kaya pag may pinapanalangin kayo, sunod ka sa akin ha. Ganon. Parang ayaw. Ayaw. So, pero kaya, maligtas manampalataya ka yan. Kaya ito na nga si God, but for God so loved the world. Ano nadagdag dyan? So, pinasok niya yung, sa equation yung Diyos, no? Bakit nga ba siya namatay para sa'yo? Kasi mahal ka niya. Pinasok yung, siya lang ang tanging anak ng Diyos. Okay? Only begotten Son of God. So, authority na naman. Hindi siya basta-basta. Kung nagpapatanggap ka dyan, hindi ka nahihiya. Kung tanggapin mo si Jesus, ha? Ay, tinanggap na ako dati. Yan ang mga ano, no? Nakilala mo ba talaga siya? Sino yung long hair? O, hindi yun. Yung Jesus ng Biblia, laging ganun ang banat. Okay? Kung nanampalataya ka sa Jesus ng Biblia, pinapakilala ko sa iyo ngayon, sabi dyan, kahit sino pa, manampalataya sa Kanya, hindi mapahamak, bagkus magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Inulit lang. Napakalinaw po sa Bible niya. Nakalala ko tuloy yung mga iglesia na Soriano. Ganun. Wala naman sa Bible, maniwala ka lang, maliligtas ka. Baligtad. Napakalinaw niya. Anyway, tuloy tayo. Mamaya ako ibabalik yung ating title at saka tema. For God sent not His Son. So, ninilaw na kanina, sined niya ang kanyang anak, pero hindi niya sined ang kanyang anak into the world to condemn the world. So, binabaliktad niya para walang kawala. Hinugo niya ang anak niya para maligtas, hindi para i-condemn. Kasi, isa-isa mga maisip din natin eh. Yung naalala niya parable of yung umalis siya, matagal, sinugo niya yung mga niya, pinatay, late, ang pinakalas niya yung sinugo. Yung anak niya. So, wala rin dito, yung sino bang kilala niya naniningil lang minsan, may kilala akong ganun eh. Yung tinira namin nung dati, ganun. Minsan hindi yung may-ari ang, ganun pa kasi dati, ngayon madali, Gcash na lang eh, no? Dati sa amin ganun, pupuntahan ka talaga doon. Bayad mo. Yan. Minsan yung anak lang pinapadala, o kaya kung sinong di ba? O kaya, kahit ano pa yan, pinapadala. Isa sa mga maisip, nako, ito na naman ako, di ba? Sisingilin na naman ako. Ayun naman usapan nyo eh. Gusto mo.
So, medyo, ano yun, naisip natin yun, kung darating ang Diyos dito, anak ng Diyos, representative niya, yayariin tayo niyan. Di ba? Normal naman yun. Sige, siya ay banal, anong ginawa mo ba? Di ba? Alala mo lang ng kasalanan, pagkukulang. Pag dumating yung anak niya, yari ako. Pero parang niya dito nga para tayo lahat ay lumapit sa kanya. Later na yun. Later niya i-condemn mga sa impyerno. Pero, ang focus natin dito at focus niya, hindi tayo ay para i-condemn, kahit po siya ay banal, kahit ay makasalanan. Ang focus niya ngayon, para tayo ay maligtas sa pamamagitan niya. Okay? So, by the way, ito yung sinasabi niya kanina, makalangit. Mga pinag-usapan natin. Mga makalangit. Yung iba hindi umabot dyan eh. Either hindi naturo sa kanila, at yung mga nagtuturo po ngayon, baliktad. Ito yung tinuturo nila para ikaw ay mahadlangan. Alam niyo ba yun? Yun, pag dinadala ka sa church na ganun. Tapos later, di ba, ang dami natin na ganyan eh. Sabihin, hindi naligtas, tagal umatin doon, hindi naligtas, tapos naligtas ngayon, tapos umatin sa atin, tapos sabihin, huwag kayo dyan. May galit yan, may ano yan. Alam nila, natangay. Baliktad pa eh, no? Kaya ang sisipag din yung mga kulto, sipag lang yan para hindi lang mapunta sa tama. Tandaan nyo pa yung maraming ganyan. Sabi nga nung iba, yung, alam nyo yung lagi sinasabi sa inyo, yung Operation Mockingbird. Yung gobyerno natin niloloko tayo, literal. Kaya po lahat ng napapanood nyo ngayon, distraction. Sabi mo, kwento na naman, bagong kwento na naman, bagong video na naman, Ano yung buhay niya, si ano pala, si Tony Stark, naging Dr. Doom. Ano kayo next? Puro kalokohan. Hindi mo naisip yung mga bagay na importante, dapat ginagawa sa buhay mo, pinagpaplanuhan mo na. Trabaho ka, maglingkod sa Diyos. Magplanuhan mo yung sarili mo, and then di lang ikaw, okay ka na. Paano naman yung iba? Ganon. Kaya napunta doon. Yan, parang maligtas yung mga tao. At kung di pa masyadong malinaw yun, mayroon pang another way of saying it. And he that believeth on him is not condemned. Eternal life na nga eh. Pero para lang malinaw, kasi iba, paano nanampalataya ako? Paano yan? Nagkasala ulit ako. Wala akong dami na ganyan. Hindi na nga condemn. Anak ka na nga eh. Inampon. Anak pa rin. Hindi ka na condemn. Paano hindi na rin pala? Di ganon, condemn. Akala ko ba sa kapwa tayo pag namatay, ganon din yun, matik yun eh. Hindi ka naligtas, hindi ka anak ng Diyos, i-expect mo na, impyerno ka. Basically, ganon yun. Because you had not believed. Paulit-ulit, no? Ano yung pinakakailangan mong gawin lang? Believe. Pag not believe, hindi na rin palataya, matay. At inulit na naman in the name of the only begotten Son of God, parang hindi mo mimiss. Sino ba yan? Bakit di na lang tayo kay Allah o kaya kay Muhammad? Sino ba? Special ba yan? No? Anak ng Diyos eh. Palagay mo, special ba yung anak ng Diyos? Siya lang yun eh. Okay, ang papayag po na minamarginalize tayo or miniminize tayo ng ibang religion. Amen? Kahit tayo. Kaya nga inaalam natin na pinipreach natin yung tama at mas tama pa, may eksakto. Pareho lang baptist. Tanong mo. Tingnan mo. Anyway, tingnan ko lang dito. So ito na, actually, basically yun na yung heavenly things. Okay, ang kailangan mong gawin sa mga bagay na heavenly things, mas mataas, mas matutuhanan. Medyo ang hirap intindihin minsan, talaga heavenly. So yung nakaabot ng langit dito. Normal yun. Pero again, spiritual yan ha. So, expect mo, pero dapat manampalataya ka pa rin. Kasi ang nagsabi sa'yo, anak ng Diyos eh. Galing na siya dun. Yan, so maligtas naman na tayo dito. Pero iniulit-ulit ko lang. Pero baka may hindi pa eh. So, sa pagtatapos, hindi pa natapos dun. So, naalala niya,
Para sa atin na rin to, no? Para Ang dali naman yan. Manampalataya lang. Magandang meme na naman. Sabi doon. Anong manampalataya? Ligtas na? Eh di lahat maniniwala na dyan. Ano sabi niya? Ikaw nga, di ka naniniwala eh. In a way, tama sana. Ang dali ng kaligtasan. Pero unfortunately, at reality, hindi naniniwala lahat. Lalabanan ka pa. Parang ayaw pa nila ng madali. Gusto pa mahirap. Nakakuha nyo ba? Parang sa mga soul winner din to, ha? Kaya ganito yung mga banat natin. Siya nagsabi niyan. Na talagang gusto natin madali. Pero kung hindi madali, hindi. Kaso madali nga. Salamat sa Diyos. Hindi pa naniwala, madali na. Condemn talaga yan. Wala na tayong kasalanan. Soul winner, ang Diyos lalo. Hindi pwedeng sisihin pa ang Diyos. Ang dali na nga. Hindi ka pa rin tumanggap dahil sa pride mo, anong umatakbo sa utak mo. Pinagmalaki mo pa yung tinuro sa akin dati, ganyan eh. Tama ba? Mali. O, paano yan? Ganyan mga cultist eh. Talagang mga... Kaya kapag-usapan natin po eh. Pag mahirap sharean yan, may mas ini-elevate siya. Ito yung pag-usapan po natin Bible. Hindi sabi daw sa amin, hindi. Sinong authority mo? Gusto mong maligtas ngayon? Hindi, wala daw maliligtas eh. Niwala ka. Wala nakakaalam niyan. Eh si Paul po, alam niya po. Eh si Paul yun. Eh si Pedro. Eh si Pedro yun. Anong pagkakapareho nila? Apostol sila eh. Okay? So kailangan maging apostol para maligtas. Nasabi ko sa yung mga experience ko din, tsaka mga experience nyo. Amen. Huwag kayong papakuha doon. Huwag kayong mas paniwalaan natin to. Okay, believe. Ang title natin, believe on the light. Ito na yung light ngayon, no? Tsaka heavenly things na ako na pala yun, no? Kaya dito, bakit kaya yung mga tao, iba, o kahit minsan tayo, di ba? Ligtas ka na. May mas... Alam mo na, may mga doktrina kasi na mas advanced sa iba. Bakit yung iba ayaw na? Dinidismiss. Hindi na kailangan yan. Importante, ligtas ka. Kailangan mo malaman kung kailan yung tribulation tsaka yung rapture. Ligtas naman eh. Okay, at 10 taong ka lang ligtas eh. Hindi mo na aralin yung revelation. Aralin mo rin. Eh ba't yung iba ayaw? Tapos sabihin, pag-uusapan kapag wala ka. Bakit? Nagtry nyo to, actually, yung ina-practice ko na actually kung sakali lang. Kayo mismo. So, tatanungin na naman ako, bakit kaya ayaw akong umatin. Kasi tatanungin mo, bakit di ako umatin eh. Kaya huwag mo na akong tanungin, bakit di ako umatin eh. Kailangan mako-convict, kailangan mako-practice. Yung tawag dito. Basically, ikaw, no? Kailan ka mahamon, kailan ka mananindigan sa totoo, kailan ka mamumuhi sa kasinungalingan. Kaya tinatanong pag ayoko magsinungaling ulit, anong gagawin mo? Tama yan. Huwag ka na magsinungaling. Eh kaso nga, gusto ko umabsent eh. Di sabihin mo, gusto ko umabsent. Oh. Ay. Gusto ko katamaran nyo. Yun, at least naturo mo yung sarili mo. May naalala, may pelikula rin palang gano'n, no? Ano lang naman yan. Hindi siya makapagsinungaling, alam niya. Ganun. Anyway. Yun. Bastusan din yun eh. Anyway. Ito pala yun, sinasabi dito. Again, pareho to sa unbeliever, tsaka sa believer. Ang topic lang natin ngayon, yung pinagkakaiba sila. I mean, kinokontra sila. Okay? Sino ulit yung light? Is the true light. Ganito yan. Kasi dito kasi tinutukoy na condemnation eh. Ang maiisip mo agad dito, ng mga bagong Kristiyano, ibig sabihin pala, mayroon palang nilalagay ang Diyos sa impyerno. Yan. Ganun na nga. Pero in the first place, binigay na nga sa iyo yung, di ba, in-offer na sa iyo yung kaligtasan. Yung iba ayaw pa rin. Kaya iba balance ngayon ng Panginoon do, okay. Hindi na niwala eh.
Bakit nga? Bakit pa siya ilalagay sa impyerno? Ba't hindi lang kaawaan? Merong free will tayo. Kasi sabi dyan, this is the condemnation that light is coming to the world. Ang Diyos naman, di naman siya nagkulang. Nagkulang mo ba ang Diyos? Binigay niya na nga lahat eh. Tapos yung mga sinugo niya, trainain niya, para i-share din yung gospel. Yung mga tatlong lingkod niya, nagsakripisyo din. Nagkulang pa ba siya? Hindi na. Inayawan pa rin. O, ngayon, yun mismo yung condemnation na sinasabi niya. At again, pwede mo i-relate siya sa mga believer tsaka unbeliever. May mga bagay, kaya ibang tao, ligtas na hindi natututo, hindi lumalago, kasi ayaw pag-usapan yung dapat pag-usapan. Gusto niya darkness. Okay, huwag na pag-usapan yan. O iba, pinapalabo. Pansinin niyo yung mga politiko pag ganyan. Kaya kahit mga celebrity ewan. Diba, sino yung celebrity? Si Vic Soto. Hilala siya noon. Ayaw akong pag-usapan yung love life ko. Sinaulo ko kasi. Amen? Amen. Ayaw akong pag-usapan yung doktrina. Anong pag-usapan natin? Ayaw pag-usapan yung election. Malayo pa election. Mga ganun, pastor yan ha. Ayaw kong pag-usapan yung pera. Kailangan pag-usapan yan. Trabaho, ano pa? Huwag pag-usapan yung past. Kung hindi na kailangan, sige, huwag na. Paano kung kailangan? Ang ganda nito, actually, pag kayo gusto yung mag-investigador, for example, okay, basically, kahit ano lang. Lagi kung di na kailangan pag-usapan, huwag ha. Obviously, purpose ang nauuna. Kung di kailangan, gusto mo pa ano ka, chismosa, ikaw, si Christopher Min ka ba? Sino abunda ka ba? Again, distraction na naman yun. Pag-usapan natin, kung ano man yan. Ito daw yan, kaya hindi pwedeng sisihin ng Diyos. Kasi kag di ka na ng palataya, kinondem ka na. At bakit nga ayaw mo, ba't ka kinondem ka? Ayaw mo sa ilaw eh. Una dito, mayroong, ito another example, napakaganda, very basic, pero very applicable sa bawat isa sa atin. Nakakita na kayo ng taong ano, ito sa Pilipinas, again, di ako nalalait. Para alam nyo, bata kayo, alam nyo tatahakin nyo o hindi. Sa Pilipinas, kahit pa paano hindi yun perfect. Pero kahit sa Pilipinas, kahit pa paano, pag masipag ka, magugutom ka ba? Sobrang i-oppress, hindi. Masipag ka lang, hindi naman ikaw yung mamamatay sa gutom kahit sipag mo. Siniloko mo, hindi. Kasi ang umiiral dito, yung kahit pa paano natutunan natin at ng mundo sa, alam mo na, na-impluensya ng Panginoon yan, tsaka ng Bible. Sabi, di ba, hindi ka nagtrabaho, huwag ka kumain. Si Paul nagsabi nun eh. So, itong tanong, sabi nga ni, basta natin nagsabi nun, tama rin. Okay na pinanganak ka mahirap, pero huwag ka naman, mababaw lang mababaw lang muna. Obviously, hindi to, pero kung mamaya, i-ano natin, kung pala sa mas natin bagay, okay? Sabi niya, okay na yung panganak ang mahirap, basta huwag ka naman mamatay ng mahirap. Si daddy yata nagsabi naalala ko eh. Kalat to eh, proverb yan eh. Mas okay na yung pinanganak ang mahirap daw. At least naman, huwag ka naman maging mahirap na mamatay din. Kasi kasalanan mo na yon. Iba na, pinanganak na mayaman, namatayang mahirap, marami nangyayari din yun. Pinabayaan lang, kala niya, ganun-ganun lang yun, no? Take it for granted. Anak ka ni Jackie Chan. Kilala niyo yung anak ni Jackie Chan? Oh, naghihirap na. Sabi ni Jackie Chan, bahala ka dyan. Kala niya, ganun-ganun lang eh. Yung anak ni Elon Musk, kilala si Elon Musk, napakayaman, nagbakla. Trans. Sabi ni Elon Musk, bahala na, namatay na yung aking anak, sabi niya. Kawawang ewang anon. So kaya ka, naghirap, again, illustration lang para mamaya, naghirap, inayawan mo yung maging masipag, maging matalino, madiska. Inayawan mo eh. Ano mangyayari sa'yo? At pansinin nyo, mapapansin nyo sa maraming tao, again. Hindi tayo chismoso kasi pag soul winning ka, na-observa mo lahat yan eh. Gusto mong tulungan, di ba? Oh. Di ba, pag soul winning tayo, minsan alas 10 na, tirik na araw, tulog pa eh.
Huwag ka na magtaka, bakit walang mangyayari sa buhay nun. Amen? Yung iba gusto sumikat, puro kalokohan sa ano. Ngayon, tinulungan ni daddy, parang timang eh. Walang mararating yun. Ngayon, mababaw na exploitation yan. Obviously, sa pera, minsan ano yan eh, komplikado. Amen? Binigay ko lang yung illustration eh, para maintindihan natin na pag inayawan mo yung ilaw, yung mabuti, yung puro, katotohanan, inayawan mo, pansinin mo kaya yung mga kulto. Madalas siya nag-umpisa sa ganun, tinanggihan, hindi ko kailangan niya, pare-pareho lang. Pag naaalala niya lagi, tinanggihan niya yung katotohanan, tapos nakikita ka pa, kung nakita mga kapitbahay na for example, siniran mo. Alam nila mali sila. Nilabanan yung katotohanan. Lalo yung malulugmok sa kulto. Ganyan na ganyan yan. Salamat nga, hindi lahat ganyan. Pero yan, pag pinili kayo rin, lumaki kayo dito. Nalala ko yung anak ni Pastor Anderson, ganun ang ayaw eh. Niloloko siya, tinatawanan pa siya eh. Naiyak siya sa preaching niya, tapos tinawanan pa. Kaya yung mga gustong mamatay na eh. Yun ang panalangin nila. Hindi ako nakikisaw-saw doon, pero inaaral ko lang din. Ang panalangin nila doon sa mga anak ng rebelde, either mamatay, magka-cancel, ano, basta malala. Hindi ko sinabing gagawin nila, hindi ko sinabing gagawin natin yun. Depende. Kita niyo, inayawan mo yung mabuti. Yung tatay niya, hinahangaan ng marami. Kasi baka Diyos, masipag, matalino. Kasi kakahiya niya. Saan sila pumunta? Sa mga bakla. Kasi alam niya, galit yan sa tatay ko. Doon tayo maki-team up. Yun ang naging ano nila, nasa sila ngayon. Ganyan mangyayari sa inyo. Pag inayawan niyo yung totoo. Kahit tayo nga baptist na, inayawan mo yung maayos na church, kala mo, bahay lang to, punta ako sa malaki. Hindi mo alam, maraming problema din doon. So, sa halip na nag-i-invest ka na dito, okay, napagamit sa Panginoon, nag-invest ka sa tao, kaibigan mo, maglingkod lang, dahil natututo ka, pag nangyayari ka doon, sinasabi ko sa inyo. So, ang dami application nito. Sa usapan, sa doktrina, sa church, sa pag-aasawa, mga iba, nakilala ko ganun. Sabi ko, ba't di ka ba mag-asawa? Pogi ka naman. Naghahanap ako ng mayamang matrona eh. Ilang beses ko tinanong, yun talaga sagot eh. Baka nga. Ang problema, ngayon natatawa tayo sa kanya, pero pag in-rehearse mo na sa utak mo, okay lang yun. Kasi sa babae na, mayamang, matandang, mayamang, madaling mamatay, okay lang yun. Doon ka talaga. Sinayang mo yung, hindi ka nagtiwala sa Diyos. Amen. Kaya nang bigay ng Diyos yan sa'yo, yung ideal man. Amen? Amen. Hindi ka nagtiwala eh. Anong gagawin siya ng Diyos sa'yo? Sinabi niya, ganito. Promised land. A land filled with milk and honey. Flowing with milk and honey. Mayaman. Maunlad. Maraming resources. Inayawan mo, okay na ako sa Egypt. Diba? Okay na ako ditong tamad-tamad. Walang ginawa sa bahay, kundi magano. Okay na to. Saya naman ako eh. Hindi mo nga nakikita yung buhay na pinagpala eh. At inulit pa dito. Kaya ayaw mo sa ilaw kasi gusto mo, ginagawa mo masama. Pwede ka naman magbago eh. So, umpisa, normal yan, nahihiya ka. Kaso nga, ini-invite ka, inaakay ka, kaya mo yan. Mag-soul winning ka din, mag-Bible verse ka, di ba? Makisama ka sa maayos na kaya mo yan. Ikaw mismo, hindi ka naniwala. May ginawa akong masama, okay, tapos na. O ngayon, ano gagawin mo? Papatuloy ka dyan? Ito yung barkada ko eh. Hindi pwedeng iwanan. Ito na yung ko, pag sa Facebook, talagang ito mga usapan namin, para kami mga ewan eh. Masaya yan, di ba? Until may realize ang mukhang tanga. Lest his deed should be reproved. Ayaw ng pinapagalitan. Pamilyar?
Familiar ba yan? Bata ba tayo? Lahat naman tayo ganun. Magtataas ng boses, si nanay, parang di magtataas, high blood na sa'yo. Gawin mo yung tama, hindi ka tutaasan ng boses niya, ewan ko na lang. Amen? Basta tayo, mga mabait naman tayo, ba't nagtataas ng boses si pastor dito? May alam ako na din yung alam eh. Amen? Nakita nyo na, wala nang amen. Less is this should be reproved. Pwedeng ito yung title eh. Ayaw mong pag-usapan, ayaw mong magpakita, ayaw mong mapagalitan. Diyan tayo natututo. Kilala pa ako yan sa pababad eh. Ako, hindi na ako pasok, napagalitan ako. Mayaman ka, isip-isip ko lang. Sige, yung mga ganun. Ayun kasi yung pinapakita, hindi nasanay, hindi niya alam. Isa pa, kaya pinagalitan, para hindi mo nagawin yung kalokohang katangang ginawa mo eh. Amen. Oh. Ba't aayawan mo yun? Hindi ka na sa iba. Yun nga, ang problema sa iba, di nasanay. Literal. Lumaki sa lola, lumaki sa... Yung lola mo, alam ka na, nahina na yun eh. O, ganun din po sa church. Baka naman umalis ka dito, ayaw mo nang sumisigaw. Ang bira. Ako lang eh. Ayaw ko na sumigaw, nakakapagod. Alam niyo ba yun? Gayahin ko na lang si Tanchi at si Day by Day. So, relate din sa atin yan. Ganon din yung iba. Yung iba inaakay natin ng desa na. Siyempre, medyo alalayan mo, di ba? Ganon naman yan, obviously. Pero, pag yung mali na siya talaga, ayaw niya pang makinig, sinungaling pa, sunduin na kita, mag-Diyos lang tayo, ha? Sinungaling pa, 1 beses, 2 beses, 3 beses. At least alam mo na. Amen? Hindi yung sisisihin mo, Diyos, ano ba itong church? Kasi naman eh. Ang ganda siguro, parang Catholic na rin tayo. Sakupin natin yung bansa, baptize natin lahat. At magpalabas lang tayo dito. Ang daming pupunta niyan. Oo, marami nga. Anong klase naman? Kaya itong mga iglesia ni Manalo, gano'n ng malaking kapilya, pupunta yan. O talaga, pupunta yan. O, anong klase yan? Tanong. So never kayo ha, bata pa kayo, ganun din kayo, magulang. Yung iba, magiging magulang. Ito yung mga lesson dito. Huwag niyong ikakaya yung katotohanan. Literal po, may mga magulang na takot sa anak nila. Naniniwala ba kayo doon? Meron. Kasi pag pinapanood mo yung mga mga bata, huwag mo sisigawan, kausapin mo lang. Parang ganun pakinggan. Kausap. Wala ka sigurong anak. Totoo lang. Ayun, ganun po yung mga nagsasabi noon. Isa lang ang anak. Tapos tuturuan tayo, sabi sa Bible, paluin. Mas magaling pa eh. Yan, ayaw pakinggan. Ito pa. But he, balik na natin. Nakita na natin itong mga ayaw, parang mga apis yan. Ilang apis. Pansin niyo yung apis. Saan gusto? O, diba? Kaya pag gising mo sa umaga, o kaya ano ka lang, diba? Gabi, nag-CR ka bigla. Ano yung makikita ang apis? Binagsan mo yung ilaw, tago na yan. Ngayon yung mga bakla dati, alam nyo ba yun? Takot yan. Ay, pre, sino bakla, pre? Ganun yun. Ngayon, baliktad na eh. Kasi mga timang din yung sinong... Ayan. Kaya pwedeng title dito, ipis ka ba? Ngayon na lang kaya. Pag ikaw daw, baliktarin mo yung mga talagang masama, gusto sa masama, di ba? Baliktarin mo yun. But he that doeth truth. Ako, gustong-gusto ko yung Bible na naman kasi nag-aaral ako. Na-inspire ako dyan. Yan ang bala ko sa paglaki ko. Pag ako'y naging magulang, ituturo ko sa mga anak ko. Lalo sa mga matalino at masipag at successful. Ngayon pa lang, gusto mo lagi, anong katotohanan na matututunan ko ngayon? Nagbasa ako, iba, di ko naintindihan. Makinig naman ako doon sa preaching. Amen? Magtanong. Hindi ako magtanong kasi masabihan akong, hindi marunong eh. Ngayon yun. Pag nasagot yan, di okay. Amen. Dagdagan ka, nag-upgrade, level up. Pag sa katotohanan ka na, that his deeds may be made manifest. Kitang-kita po yan. Kitang-kita ko din sa inyo, yung mga interesado, nakatingin talaga at nakikinig ha.
Pag ganun pa yan eh. Tapos later, pag kukwentuhan nyo pa yan, di ba? Hindi puro Roblox. Pakialam sa Roblox. Ang gandang katotohanan na nabasahin natin lagi, pag-usapan pa natin. Ano ba talaga ibig sabihin ng Panginoon? Yung magandang usapan sa church. Ano ibig sabihin kaya talaga dyan? Ay, debate agad eh. Ano, ganun eh. Hindi debate agad. Normal yun. Kasi pag ginagawa mo yung katotohanan, lalong nakikita. Yan. At lalo sabi nito, that they are wrought. Wrought lang po, past tense lang po yan ng make or do. Okay? Wrought. Hindi masyado ginagamit ngayon. So, trabaho yan or make or do. So, pag ikaw nasa light, na kay Jesus, amen? Ayaw mong pag-usapan si Jesus, kung siya ano ka, baliktad, di ba? Lalo mo siya dapat makilala. Ngayon ito, ginagamit na trap din ng mga kulto, no? Masyado silang Jesus, Jesus. And then, biglang, yan. So, dapat, careful din kayo doon. Amen? Dati masyadong may mga pinapanood din na, okay lang yun, tingnan mo nga, no? Mararamdaman mo na yung kaligtas ka eh. Parang iba na yung sinasabi nito. May sinasabi si daddy na naman eh. Pero ang ganda na sinasabi, kasi pastora. Yun pa lang eh. So, dapat striking na sa inyo yung pastora, ano yun? Red flag agad yun. And dali naman magsalita ng Bible eh. Gaya-gaya lang naman lagi sinasabi siya, di ba? Tanchi, saan niya ginaya yun? Soriano. Ang tapang na Soriano. Saan niya ginaya yun? No, matagal na may mga baptist bago pa si Manalo ah. Tingnan niyo minsan, mag-research din kayo. Dinidescribe iba-iba, may mga video pa nga eh. Mga tunay at original na baptist, matapang yan. Alam mo, parang laging naka-copy ng ano eh. Oo. Hindi yun ganito. Ako na nga lang to. Tatayo pa yan sa ano eh. Tumbling pa yan. Amen ba? Nagtatama rin na magkaroon ng Bible. Okay, hindi na tayo OA eh. Basta aral. Sakto lang. Aral, usap. Diba? Kanta na maayos. Ano pa? Fellowship. Aral ulit. Soul winning. Hindi ka masyadong marunong. Tanong lang. Ulitin niyo yung magandang bagay. Amen? Trabaho. Amen? Ibang pastor ngayon, yung trabaho eh. Parang sa trabaho, trabaho. Ang trabaho ko, mambola eh. Patay ka niyan. Gutom ka niyan. Wala na masabi. So, ano yung mga tema natin dito? Again, yung may mga bagay na malalim, mas mababaw. So, paniwalaan mo yung mababaw, yung malalim, syempre ganun din. Pero naka-base po yung malalim, mataas ha, ilalim, di ba? Basic, ito yung mga basics eh. So, hindi ka makaka-upgrade, level up, pag hindi ka nakatungtong sa, sabi nga nila. Foundation mo. Ang ito binabanggit, matibay. Nakatotohanan. Pag galing ka sa church na spurious, di malaman kung saan ang galing, tinatag ng businessman, okay yun na, gayahin natin. Dapat na ilag ka agad doon. Pastora, nako, ilag ka agad doon. Tanong mo agad, nasa Bible ba yan? Wala. Ano pang ayaw mo sa Bible? Yung ganun ang tanong doon actually. Yung basic ayaw mo. Oh. Hindi na tayo. So, ang ganda na, again, sa John, napakaganda. And I realize, hindi ko pa rin talaga na, dahil ko pa hindi nasabing gusto kong sabihin eh. Tsaka yung parang para sabihin, hindi ko alam eh. Limitado tayo ng oras. At kayo, tinatansya ko rin, hindi ko alam kung nasaan na kayo. Anyway, yan, mga relate lang. Pag nagbabasa tayo ng Bible, relate natin sarili natin sa mga characters doon. Amen? Pag nakita mo medyo negative yung ng Panginoon, iwasan mo yun, negative eh. Pero kung positive, katulad ni Nicodemus, nung yun, negative, di niya alam yung dati niyang malaman, eh tinuruan siya ngayon, di alam niya na. Later sa kwento, makikita sa John din yan.
later siya ay medyo paglalaban niya si Jesus dyan. Nasabihin niya later, kung di pa natin yung, hindi natin husgahan natin, di pa natin nalitis. Ganyan yan. So, kaya magpatuloy kayo sa Panginoon. Amen? Si Nicodemus, dito lang siya sumikat, negative pa. Pero positive din. Kasi lumapit siya kay Jesus. So, again, pinaka, totoong kaligtasan. Amen? Minahal tayo ng Diyos, ang sanlibutan, binigay niya si Jesus, namatay siya para sa atin, manampalataya tayo, ligtas. Everlasting life, eternal life. Hindi nagtatapos. Forever. Ngayon, may mga Baptist na may problema dito eh. Nakita niyo yun. Hindi daw gospel to. Uy, walang repentance dyan. Mga ganun, kumukontra pa na ewan. Hindi niya nakita yung... Siyempre, may mga ibang focus sa ibang lugar, sa ibang audience. Ganun talaga yun. Pero pareho pa rin yan. Paano nawala ang dyan? Ang repentance dyan yung tamang repentance believe and not perish, but have everlasting life. Believe nga eh. Nung una, hindi ka nag-believe. Either hindi mo alam, di sinabi sa'yo, meron ka ba yung idea about kaligtasan. Yun yung repent dun. Pero sa John kasi hindi binamit yung word na repent. Pero doon pa rin yung idea. Amen? Yun, napakaganda ng Bible, no? Kaya sana tayo magsawa, kung may tanong, explore lang, hindi mo kailangan malaman ng lahat. Ngayon na, walang ganun. Okay, so yun na yun. Next week, iba naman, no? Iba na to eh, iba na kwento nito. Okay, may tanong ba? Bago ko makalimutan itong chapter na to, Batang Kristyano, ako talagang wow. As in, heavy to. Kaya lagi kayo magbabasa, ganito yan. Pag di kayo nagbabasa, maraming tao dyan na papaikot-ikuting ka lang. May mga tao na gusto lang magsalita ba? Gusto lang may pag-usapan, tapos ililigaw ka pa. Sa Facebook, tingnan yung Facebook nyo, di ba? Sali-sali dyan eh. Magbida yung mga yan, madwe. Wala namang madwe dyan. Oh. Meron din. Kanya-kanya, Mormon. Ang Mormon, hindi yung papakilala agad. Ay, mga Lutheran, yung papakilala agad eh. Pag may mga malakas ang loob dyan, madalas ay hindi, Baptist yan. Pero even Baptist ngayon, pinasok na rin tayo. Hanggang basta Baptist, okay. Personal ang paglago. Amen? Sigurado yung lumalago ka para magamit tayo ng Diyos ng maayos. Then, ituro mo rin sa iba. Suportahan mo yung gawain na maayos. Mag-i-please ang Diyos sa'yo. Amen? Ang title natin, Believe the Light and the Heavenly Things. Mga makalangit ang ating dapat inaano. Again, hindi masama masyadong minsan yung, di ba? May nagsabi rin naman, totoo, pero duda ako. Sabi, lahat ng bagay na walang kinalaman sa Diyos, ayoko niyan. Ang magandang pakinggan, di ba? In a way, okay yun. Sana. Kaso lahat din may kinalaman sa Diyos eh. Ilagay lang sa tama. Iwas din tayo sa mga OA. Sige, na yun. Title natin ulit, Believe the Heavenly Things and the Light. Si Jesus yung light, siya nagbibigay ng liwanag. Pag may ibang idea, ibang tao, okay, bigyan mo ng pero pag kinunta niya si Jesus, alam mo agad mali yun. Amen? Let's pray, Lord. Maraming salamat sa mga salita, Panginoon. I pray na di na makalimutan yung mga ideas dito. Of course, doctrine. I pray kayo pong bilang mga soul winner, especially mga soul winner na Panginoon. Mga solid points din dito, Lord. Nakakita namin, consider. Madali ang kaligtasan kasi nga regalo, bayad na. I pray na turo namin sa iba to, makita namin sana namin yung di madali na magturo din dahil napakaraming kasinungalingan sa labas. Mapasok, Panginoon. Burden kami, Panginoon, sa inyong katotohanan. Aralin namin ang gusto, Lord, at
balik ta rin man yan ay intindihan namin. Hawakan niyo bawat isa, Panginoon. Makita namin dito, Lord, yung iyong pag-ibig. Hindi masyado na-highlight, pero naman siya na yan na yung nami-misuse at nasa-present. Overuse, Panginoon, sa sanlibutan. Hindi rin kayo magkulang dyan, Panginoon. Totoo na kayo minahal dyan, Panginoon. The fact na gusto kami maligtas. At even ang yung mahal na anak, Panginoon, siya pa yung nag-suffer. Nagbayad, Panginoon. Salamat po dyan. Nawa ang bawat isa, Panginoon, ay tapat sa inyo. Mabanggit din po yung mga mababaw at matalinhaga at mas malalim na katotohanan. Desire namin, Panginoon, yung mas malalim kung kaya na. Kung kaya pa, Panginoon, pwedeng mag-level up, mag-advance. Hindi namin limitahan ang aming sarili, Panginoon, sa mga mababaw na bagay. At ibig sa mga mababaw na bagay, Panginoon, maging makatotohanan kami. Paniwalaan, huwag i-deny ang katotohanan, Panginoon. Ngayon po, Lord, another week, Panginoon, ay kung magpala, mag-ingat. Ay salamat sa inyong mga katotohanan. Ibahin yung bawat isa, Panginoon. Ang anniversary, Panginoon, ilalim ngayon po, Lord. Ilalim namin ang katapatan niyo, Lord. Mga ginawa niyo na, patuloy pa kami, Panginoon. Ilalim ngayon si Pastor Padua, bigyan ng lakas, Panginoon, talino, biyaya. At si Pastor Ortega, Panginoon, sa Diadem, Panginoon, kayo po nakakalam ang kalagayan doon. Tulungan niyo po sila. Tahakin ang tamang landas, Panginoon. Pula si Brother Cardi, Lord, na katayuan, Panginoon, yung nakakalam ng kanyang katayuan din po, Lord. At therefore, kayo pong mag-uphold kung tama, hindi naman magturo kayo. Ngayon po, Lord, ang dami ng memory verses chapter, magpalain kami, maging magpapala rin kami. Gawin natin ng tama, maayos, Panginoon. Now po, kaya manalati. In Jesus' name we pray. Amen.